na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Pag-usbaw sa tuition fee sa 14 ka mga kolehiyo sa Central Visayas, giaprubahan sa CHED. Mga pampublikong tambalanan sa Cebu Province, gi-inspeksyon sa bagong gobernadora. Pagkuha sa mga sakyanan sa SK Chairperson sa Mandawi City, tunan sa bagong administrasyon. Ug reading comprehension sa mga grade 1 student, gipalambo sa Talisay City DepEd Division. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Giaprubahan sa Commission on Higher Education ang aumento sa tuition fee sa 14 ka mga private higher education institution dinhi sa Central Visayas. Sa hirantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nabtana mo si Chris May Icunas gamit tabang siyang inahan nga nanginabuhi sa tabo sa Plaza Sugbo. Samtang naghiwa siya sa Baguio Beans nga ibaligya silang pwesto, nahingawa siya sa iyahang pag-eskwela kay may uminto ang iyahang tuition sa college. Si Chris May magsikanyar na sa kursong nursing, busa gihuna-huna niya ang kahimtang siya maginikanan nga nanginabuhi isip mag-uuma nga mutugbong sa syudad aron ipamaligya ang ilang abot sa umahan nga mao'y gikuhaan usab sa galastuhan sa iyang pag-eskwela. Before kay 55, ganyan, 54, and then karon nga year is ni 65 na siya ako. 65? Okay, apil na nakanan mo Miscellaneous. na per semester? Per semester. Maning kamot lang sir. Kutob sa tong mahimo, support lang mi sa among mga anak. Gipahibaw sa Commission on Higher Education kung CHED Region 7 nga giaprubahan na nila ang aplikasyon sa 14 ka mga private higher education institution sa Central Visayas nga moepekto sa pag-abli sa klase. Lakip nini ang unom sa Cebu City, upat sa lalawigan Sugbo ug upat usab sa lalawigan sa Bohol. Ang atong application is for academic year 25-26. So karong abli. Pero ang awal mo private school, di ba? Okay, naaman ni siya timeline nga gi-follow. So ang application ani last early 2025 mag-start na gyud ang process. Nasayran ni adunay 20 ka mga tuhaan ang nangayo og aumento sa bayranan sa tuition apan ang uban nag-adjust pa sa rekisito nga gilatid sa CHED nga kinahanglan dili mula pa sa inflation rate sa Central Visayas nga 4.4%. Pag-release na ni kuan sila, i-change nila ang rate, ni lower yun sila. So nilimit yun ang uban within ra gyud sa inflation rate nga 4.4%. Gidugang sa CHED official nga gihimong basihan sa mga institution ang 70% sa increase ang proceeds. Ang utilization ani is for the salaries and wages sa employees, teaching and non-teaching staff. Maniwa ba ni maka-discourage nimo? Wala rasad noon kay nakita man pud na ako nga naningkamot akong parents, so naningkamot na lang pud ko. So mga kapuso, no, bisan og nitaas ang bayranon sa eskwelahan napan wag tangi paglaom si Chris May mo padayon siyang pagtungha aron pagkabot sa iyahang pangandoy tungod og alang siyang pamilya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patunan sa bagong administrasyon sa Mandawi City ang posibleng pagbawi sa mga una nang nahatag ng mga sakyanan alang sa mga opisyal sa sangguniang kabataan. Kinumduman sa miaging administrasyon, napasar ug naaprubahan sa konseho ang deed of donation sa 15 ka mga sakyanan alang sa mga SK chairperson sa lain-laing barangay. Miagi pa og lantugi ang plano apan sa hinapos nga bahin sa 16th sangguniang panglungsod, napasar ug naaprubahan kini. Karon sa bagong administrasyon, aminado si Mayor Junkie Uwano nga aduna pay mas nanginahanglan unta sa maong mga sakyanan. Ilabi na nga human sa paglibot-libot niya sa mga departamento. Nakita ni ini nga mas gamit unta kini sa ubang opisina. Aminado hinuon ng mayor nga above board ang paghatag sa mga sakyanan apan buot gihapon kinaniling hatagan og solusyon. Kibaw ko, everything's above board, nga gipapasaran gitog ordinansa, pero we'll see lang kung wa ba to siya nasuod sa ban, no, na pwede pa na nato maipa-review nato sa atong legal department kung what we can do na mahatag ito sa saksaktong angay. Wa mo to nato gikuha lang para sa SK
use para to magamit for Nagsugod na pagsita ang mga sakop sa City Toda sa mga nagmaneho og e-bike. Kini aron masuta kung rehistrado ba kini subay sa ordinansa nga mag-regulate na sa pagpamasahero gamit ang e-bike sa dakbayan sa Talisay. Ano ang report ni Femri Dumabo? Ganihang buntag dinhi sa tubangan sa simbahan sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Gipara sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda ang nanagan nga mga e-bike. Gipangitaan ang mga e-bike driver sa mga ID nga gi-issue sa City Toda nga mo'y magsilbing lisensya sa ilang pagmaneho sa e-bike. Gipangitaan usab sila sa ID sa operator ug ang rehistro. Lakip na usab sa gisultian sila kalabot sa ilang insaktong panapot sa usa ka driver. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga sugod nilang gihigpitan ang pagpatuman sa ordinansa sa e-bike nitong Hulyo 1. Apan subay sa hangyo sa mga kapitan, wao na nila dakpa o gi-impound ang mga e-bike. Gitagalan ng mga e-bike driver nga makakuha og ID hangtod sunod semana. Doon ay request ang atong mga barangay kapitan nga mohimo pagyud og usa ka semana nga info drive gamit na ang amo ang mga patrol including sa atong mga personnel. So mo na hinungdan nga sugod niya tong pagkapit sa kuno ang atong patrol nagkandak og roving ngadto sa mga areas nga dunay mga e-bike unya ni kandak ni og ocular inspection sa kada unit. Sa kapin sa 4,000 ka mga e-bike nga namasahero sa dakbayan sa Talisay, kapin pa lang sa 1,000 ang nakaparehistro. Di ko muhatag og adlaw sunod semana basta kay nahibaw na silang daan nga pitsa uno ang effectivity sa mga ordinansa. Dani, among gi-expect na doon na may ma-impound nga mga unit, inungdan nga amo nang giandam sa ang ato ang impounding area. Sa ma-impound nga mga e-bike, makabayad og impounding fee ang operator og 200 pesos matag adlaw. Samtang lakip sa gipahinumdum ni Tumulak sa mga driver og banakayay, nga base sa ordinansa, 15 pesos ang plitihan sa e-bike matag pasahero. Uban ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gilibkas na ni Governor Pamela Baricuatro ang ban sa pagsud sa mga baboy o ubang mga produkto gikan sa baboy dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Gipirmahan ni Governor Baricuatro ang executive order nga nagpatuman sa kamanduan diha-diha dayon. Nakita ni ini nga ang pagpugong sa pagsud sa baboy sa lalawigan gikan sa ubang mga dapit nga naapil sa ban sa kanhing administrasyon nga maoy nakaingon sa pagmahal sa presyo o sa karning baboy. Giklaro hinuon sa gobernadora nga ipaubos gihapon sa higpit nga pagsusi ang mga baboy nga musud dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Gidasunan kini sa Provincial Veterinarian. We order a lifting of the restrictions of the entry of livestock meat and pork byproducts from surrounding provinces into the province of Cebu, subject to, of course, regulatory compliance and biosecurity measures. We are at low risk because the risk is there already. Continue to be a threat. Nagpahigayon og 130th Retreat ug Plenary Assembly sa Bohol ang mga CBCP bishops ug pipila ka mga delegado. Sa homily ni CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David, iyang gipahinumduman ang mga obispo mahitungod sa discipleship ug leadership. Milugang si Cardinal David nga kung makasinati og mga kapakyasan ug pagsuway, ingon man kasubo ug daw nag-inusara ang Ginoo anaalang. Sa tigom, mupili ang CBCP og bag-ong mga opisyal. Lakip na ang pangu sa ikaduhang pangu sa CBCP. Pagkahuman sa retreat, isunod ang pagpahigayon sa CBCP Plenary Assembly sa Talibon Archdiocese sa July 5 hangtod na sa July 7. Surely, no, because the bishops, many of them are really appreciative of our old churches. So I'm sure when they get home, they will be happy to promote or to tell people about our beautiful churches. So, ma-promote yun ang ating faith tourism sa Bohol. Tama yung pagpunta lang dito, at least ma-introduce yung faith tourism dito sa Bohol. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Gibaligya og tag 18 pesos ngadto na sa 19 pesos ang matag kilo sa bugas humay nga gikan sa mga mag-uuma sa Samar. Matud sa mga mag-uuma, dili na tipasi ang ilang gibaligya sa mga negosyante ingon man ngadto sa National Food Authority. Nabisi na sa pagpananom ang mga mag-uuma sa Barangay Pupua. Diin makitaan ang usa sa mga basakan sa Catbalogan City. Matud sa mag-uumang si Jimmy Liamelo nga nag-uma sulod na sa kapin 30 katuig, muabot sa 50 kasako sa humay ang ilang maani gikan sa ilang lugar. May bisita sa tambalanan sa lalawigan sa Sugbo si Governor Pamela Baricuatro nga mo'y iyang usa sa mga prioridad. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Ginuaw ni Governor Pam Baricuatro ang District Hospital nga nahimutang sa lungsod sa Minglanilla gahapon adlaw. Personal niya nasaksihan ang kahimtang sa tambalanan diin nangabuak ang mga tiles, kuwang sa kagamitan og labaw na ang kakuwang sa bakuna. Lakip sa kikinahanglan sa tambalanan ang labor room, delivery room ug operating room. Nakita usab dinhi nga way dental chair ang dental room sa tambalanan. Dugangan usab ang mga medical personnel aron masigurong matagad ang mga pasyente. Gitinguha sa bag-ong gobernador nga mapalambo ang mga district hospitals aron matuman kini mimando si Baricuatro nga ipagawas ang 80 milyones pesos nga bahin-bahinon sa 16 ka mga tambalanan sa probinsya sa Sugbo. Kini aron maggamit sa mga gikinahanglan sa pagtagad sa mga pasyente. Una nang ibanaan sa gobernador nga unahon ang pagtagad sa iyahang administrasyon ang healthcare system sa lalawigan. Ang Suroy-Suroy program ilang i-redesign sa pagsuroy-suroy sa mga panginahanglan sa mga tao apil na ang mga tambalanan. Gikinakdang bisitahon niya ang tanang mga hospital sa probinsya. Ang katuloy na mga existing GOs karon, they will just absorb them as orderlies, kunya mag-outsource na lang dito mga cleaners. Kauban si Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gitutukan karon sa Lagtang Elementary School sa Talisay City ang pagtudlo sa mga tinunan sa grade 1 sa pagkat-on sa pagbasa. Ani ang report ni Femery Dumabo. Nahuman man na ang schedule nga oras alang ining usa ka section sa grade 1. Gikan sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 11:30 sa buntag. Apan kining dulan sa napo ka mga tinunan bisan kun alauna na sa hapon ang nagpabilin pa og padayong ginahinayan sa pagtudlo ni Teacher Charlene Joyce Ibanez. Gipasabot sa maong magtutudlo nga sa magtulo na kasimana sa pagsugod sa ilang klase, ila nang na-identify ang mga tinunan nga naglisod sa pagkat-on ilabi na sa pagbasa. Aron mahatagan nila kini og ekstra nga atensyon nga giuyunan usab sa mga ginikanan. Low o kanang fast learners. So para kanang mahatag na mo ang variety of activities. Gipasabot sa principal sa Lagtang Elementary School nga ang maong programa ang gitawag nila og remedial classes nga nagsugod lang niining simana og hangtod na kini sa matapos ang school year. Dili lang ang grade 1, apan lakip na ang grade 2 o grade 3 sa adunay susama nga programa nga mo-focus sa reading with comprehension sa mga tinunan. Og numeracy literacy usab alang sa mga grades 4 to 6. Might as well you have to extend your time like 30 minutes, then try to kanang ko ng bata ato remedial together with my SRT subject relieving teachers. Ang maong programa ang usa lang sa paagi nga gihimo sa mga pampublikong eskwelahan sa hagit sa Department of Education ug mismo ni Talisay City DepEd Superintendent Dr. Ardin Munisit aron pag-address sa problema sa kakulangon sa kahibaw sa mga tinunan. Initiative na nato nagkatong pag last executive conference nato nagsabot mi sa mga principals nga ang tanan nga ilang i-inventory ang tanan nga mga best reading teacher. Actually gikan po ni kamanduan kang atong regional director ni Director Jimenez. Matag karon og unya mopaygarong evaluation ang kadagkuan sa DepEd Talisay diha sa mga eskwelahan. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nahuli kam ang pagkatumba sa usa ka lampo sa Mandaue City. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nakapangutana ang city official nga nung kalit nga natumba kining maong decorative lampo sa Mandaue nga giawhag na nila nga ipapaayo.
Sa kuha sa CCTV, makitang nang lakaw lang kini mga estudyante kilid sa City Hall. Usa kanila may aksyon og gunit sa lamppost dayon kini na ang nahitabo. Nakugang na lang sila sa kalit nga pagkahagsa ni ini nga nahitabo ni adtong miaging gabii. Dihang gisusi sa GMA Regional TV, kini na ang itsura sa dapit. Sa galinya nga mga decorative lampposts tupad sa City Hall, may pipila nga bakante na. Ang base na lang ang nahabilin. Ang maong mga lampposts na taod sa dapit, parte sa pagpanindot sa City Hall grounds ug Heritage Plaza. Gilibutan ni ini ang clock tower, ang edipisyo nga gipabarog aron mamahimong dugang landmark sa Mandawi. Dihang gikuhaan sa iyang habig, gikumpirmar ni Mayor Jongki Uwano, nakita na niya ang maong video. May na lang gani, way na igo. Giawhag niya nga ipapaayo dayon kini. Pasig ang materials used I don't know if that's part of the clock tower. Pag kontra ka na sa city, di pa ayaw lagi na siya. Pero malagi na, itong substandard ba ni na, I hope not. Gisuwayan sab namo pagkuha ang habig sa DGS ug City Engineering Office kabahin sa pagkatumba. Sa off-cam interview, gipasabot sa ilang labaw, ipapaayo radayon kini sa contractor sa maong proyekto. Ses naabtan sa hinunato kining mga personnel sa contractor nga mi tarong na sa base ni atong maong lamppost area ses og mao ni ang gipasabot sa city official nga tulubagon sa contractor ni adtong maong proyekto ang pagtrabaho ug paghapsay gyud hinuon ning maong mga decorative lampposts. Ses, Dagang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pipila sa mga residente sa Sunbury Home sa Lapu-Lapu City may reklamo sa padayong pagpamutol sa ilang linya sa tubig. Si Luan Mirundinas sa report. Tipik kini sa mga video nga gipada sa pipila ka mga residente sa Sunbury Home Sudtungan, Lapu-Lapu City sa RTV Balitang Bisdak sa nahitabong pagpamutol sa developer sa linya sa tubig sa mga unit sa naasoyng subdivision niadtong Hunyo 4. Sa kinatibukan, niabot na sa 38 ka mga units sa nahisgutang subdivision ang naputla na og linya sa tubig matod sa mga opisyal sa Homeowners Association. Alang kang Gorgonio Rituya, presidente sa Sunbury Homes 2, nga daw wa respetuhi sa developer ang kasamtangang reklamo nga gisangat sa mga homeowners ngadto sa NWRB kon National Water Resources Board nunot sa pag-operate sa developer og waterworks system sulod sa naasing subdivision nga walay balido nga Certificate of Public Convenience kun CPC o water permit. 2023, dihang unang midangop sa RTV Balitang Bisdak ang naasoyng mga residente human naputlan og linya sa tubig gumikan sa pagdumili nila sa pagbayad tungod sa matod pa di makatarunganon nga water rate nga gipatuman sa developer. Gikan sa 350 pesos per cubic, gipaubsan kini ngadto sa 123 pesos per cubic ug ngadto na sa 109 pesos per cubic. Butang nga alang sa mga residente, bug-at ra gihapon kaayo. Busa ang ilang suliran, gipaabot na nila ngadto sa Department of Human Settlements and Urban Development kondisyon apan wa sila mahusay dito kay matod pa nagdumili ang developer paghatag sa computation nila sa gipatumang water rate tungod matod pa sa data privacy. Sa among pagsabot murag binuangan ra gyud mi nila kay nganong gamitan mi og Data Privacy Act nga computation sa tubig kana gani mga bill sa tubig, bill sa kuryente ipangsangit ra man sa atong pultahan nganong na may data privacy ang ilahang computation. Nahunong sulod sa pipila ka buwan ang pagpamutol apan kay wa gayud sila nahusay sa disyod nisangat na sila og reklamo ngadto sa NWRB Setyembre sa niaging tuig. Apan hangtod karon wala pay pinal nga desisyon ang NWRB sa gisangat nilang reklamo. Og niadtong unang semana sa Hunyo, subli na usab nga namutol og linya sa tubig ang developer ug ning higayuna matod ni Gorgonio mas grabe pa kay ang tubo na mismo ang gipamutol ug gikuha ang ilang mga bulb. Kanaunta siya nga item is amo na siya nga property kay apil na sa among bayad pero ilang gipanguha para pag-pressure namo nga kuan kanang mo
muampo na lang yun mi sa ilap. Gibisita sa RTV Balitang Bisdak ang buhatan sa NWRB sa Banilad. Apan matod sa mga staff, walay opisyal sa ilang opisina nga makatubag sa maong reklamo kay direkta kining gisangat ngadto sa ilang uluhang buhatan sa Manila. Samtang sa official statement nga gipada sa Sunbury Homes Incorporated, gipasabot ni ini nga di nila buot muhatag og komento sa merito sa kaso kay padayon pa kining gihusay. Apan buot klaruhon sa Sunbury Homes nga wa sila nakalapas sa mando sa board. Gani, wa pa'y giluwatang order ang NWRB nga nagresolbar sa maong issue. Nakapada na usab ang Sunbury sa ilang verified explanation niadto pang Setyembre 26, 2024. Gihulagway nilang way basihan ang akusasyon nga gisangat sa pipila ka mga homeowners nga nagumikan sa wa nila pagbayad sa ilang bayranan sa tubig. Dugang sa Sunbury Homes Incorporated, regular nilang gipahibaw ang mga homeowners o gihatagan og bill sa tubig base sa actual computation ni ini o gani gilugwayan pa nila ang payment terms aron di kayo mabugatan ang mga hingtungdang homeowners. Apanunot sa taas nga panahon nga wa makabayad sa ilang water consumption ang naasoy mga homeowners, di na usab makasustener ang kumpanya ni ini. Gikatahong may mga residente usab nga nagpakonek og balik sa naputol nilang linya sa tubig nga walay proper authorization. Bukas ang naasoy developer nga marisolbar ang maong issue. Apan sa samang higayon, mupersu gihapon og legal action ang Sunbury Homes ngadto sa gihulagway nilang persistent non-compliance nga mga homeowners. Ang homeowners sa ilang bahin mitataw nga andam silang mobayad sa ilang obligasyon sa higayon nga aduna nay luwatan nga hukom ang NWRB sa gisangat nilang reklamo. Nisalig mi sa NWRB nga fair ang ilahang pag-judge sa maong complaint. So kung unsa ang ilahang final nga decision, andaman mi sa pagtuman. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nabalhog sa bilangguan kining usa ka cashier sa convenience store sa barangay Mabolo ning Dakbayan sa Subo. Human nasakpang miunay pagkuha sa kwarta sa gialagarang tindahan. May reklamo ang iyang manager dihang nag-cash in ang suspect og kapin sa 2,000 pesos sa e-wallet ug wala mo bayad. Giaresto siya sa ilang security guard ug gitugyan sa Mabolo Police Station. Samtang giparehag sa suspect nga napintal ra siya sa iyang nahimo. Moong na iyang nahimo ang krimen. Award-winning journalist ug GMA Integrated News anchor Atom Araulio maoy commencement speaker sa 86th graduation ceremony sa University of the Philippines Cebu karong adlaw. Karong tuiga, anaa sa 480 graduates ang migradwar ubos sa siyam ka mga programa. Si Araulio kinsa alumnus sa UP Diliman ang kasamtangang anchor sa State of the Nation ug anaa sa likod sa dokumentaryo nga The Atom Araulio Specials ug Eyewitness. Sa press conference sa wala pa ang commencement exercise, gipaambit ni Araulio ang iyang kasinatian sa jurnalismo. Everybody, I think, today should consider themselves a journalist because the way we use social media is shorthand for how we do our jobs. We gather information, we verify the truth or veracity of that information, and we make a decision whether or not to post it, to amplify it, to comment about it. Mihalad og tribute si Perena nga gidala sa papel ni Glyza De Castro ug music collaboration kauban ang diva nga si Bayang Barrios. Si Bayang Barrios ang orihinal nga miawit sa Encantadia theme song. Gihimuan og lyrics ni Glyza ang theme song sa Encantadia nga tadhana. Dagang mga kapuso nga Encantadix ang ni heart sa post ni Glyza De Castro. Butang nga gikalipay niya. 2005, 2016, ang naririnig lang natin lagi is uwe, uwe. Tapos ano lang siya, in-explain siya sa akin ni Miss Bayang kung ano yung story behind it. Parang siyang kalikasan na nasira. Yun yung description sa kanya ng composer. Nag-chant lang talaga siya, freestyle lang talaga siya. And then ako naman, bilang nasira yung kalikasan, gusto ko pa ring lumaban. Giangko ni Mayor Junkie Uwano sa Mandawi City nga dili nila kaya dawaton ang tanang mga gustong mo eskwela sa Mandawi City College. Si Nico Sereno sa report.
pero wala. Usa ang 18 anyos nga si Lyra, graduate sa Labugon High School nga nangindahay gihapon nga makasud sa Mandaue City College. Nakapangayo na siya og endorsement letter sa City Hall ug napadala sa eskwelahan nang hinaot nga maapil siya sa ipatawag nga ma-interview. Kahinumduman ang eskwelahan nakadawat og ubay-ubay nga mga guarantee letter aron makaakomodar og dugang incoming first years. Gunahan jud to. Kay syempre wala jud tay kanang maura sa duol nga public school. Wala mong ko'y makakita lain. Matud sa college administrator, gikan sa 500 ka slots nga ilang dawaton alang sa siyam ka mga kurso, gipun-an nila kini og mga 150 aron makaakomodar og dugang estudyante sa first year. For now, among secured yun is 700. But again, wait gihapon ta kung tagaan pa gyud tag na sila i-add. Sa atong administration, di ta kailangan na ng endorsement. Pareho ratanan diri basing on what they get during the exam. Kung taas ilang grado, mo to sila unahon. Basing on ranking and basing on interview. Basing on ranking, again, I have to be honest, di gina na to ma-accommodate tanan. Sa iyang pagbisita sa eskwelahan, gisusi ni Mayor Jongki Uwano ang mga classrooms ug ubang pasilidad. Kundi aminado ang mga opisyales, kuwang pa og mga rooms aron maka-cater og daghang estudyante. Gani gilakbitan niya pagtan-aw ang karaan nga public market building sa Mandaue, likod lang sa MCC, kung posible bang tukuran og temporary classrooms. Apan susihon pa ang structural integrity niini. Usa sa giawhag sab ang construction sa canopy o istruktura sa hawanan sa eskwelahan aron magamit sa mga estudyante. Canopy lang para maka-accommodate tag more students. Pero mo lagi na open ang walay mga bungbong, no, para sila mauwanan. This is only temporary. Again, while we built our new Mandaue City College, there is a Norquist Park na site nato. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gikan sa 24 ka mga aspiring clashers, ana-ana lang sa 12 ka mga talentadong mga awit ang magtigi sa titulo alang sa The Clash Season 7. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Nabiguman, hindi patapos ang laban. Gitunga ang top 12 finalists sa unom ka mga bagong clashers ug unom usab ka mga clashbackers. Gibalikan sa unom ka mga clashbackers ang ilang tagsa-tagsa ka makasinatian sa mga niaging season sa The Clash. Sama na lang ni first runner-up season 4 sa The Clash na si Vilmark. I was the first runner-up. Siyempre meron po mga parang sana yun na yun eh. Isang ano na lang eh. Kaya ngayon gusto ang ginagawa ko is I just give my 110% with every performance. Butusab nga balikan ni Jong sa season 1 niya adtong wala niya mahatag ang 100% sa finals. Kung babalikan yung season 1, siguro nung panahon na nagkasakit ako. Kasi habang lumalaban ako sa clashback, may chickenpox pa rin ako until final. May chickenpox pa rin ako, so hindi talaga ako okay that time. Season 2 sab ang bot balikan ni Nef Medina samtang season 1 kang Bea. Hi, I'm Nef Medina from Cavite, a clashbacker po from season 2. Siguro kung magkaroon man ng time machine at makabalik ng season 1, ang babaguhin ko siguro yung pyesa ko. Kasi medyo doon ako nagkaroon ng problema. Kasi yung comment sa akin before ni Miss ay hindi nila nalaman na I Believe I Can Fly pala yung song, which is nag-start agad ako sa second verse ng kanta, tapos ad-lib agad, ganyan. So siguro yun yung bagay na ayusin ko nung season 1 na kahit hindi man ako manalo, at least man lang na i-perform ko siya ng maayos. Ang first runner-up sa season 5 na si Arabel de la Cruz aduna eleksyon nga nakatunan. Yung lessons po na natutunan ko ng season namin is yun nga po, kailangan mas matapang ako ngayon. Kasi ganun din naman, hindi lang po sa pag-compete Sa life ganun din Ma-apply ko rin po yun sa buhay ko. Yung pagiging matapang na hindi mo man sure kung ano mangyayari, pero ngayong andyan ka na sa moment na yan, ibigay mo na. Misikat usab si season 2 Tombe Romula sa sakit nga pamaagi, human nag-viral ang video ang iyang performance di imipiyok siya sa iyang pagkanta. Sorry ako on TV. Oh my God, pag naalala ko yun talaga,
Actually, 2 years, after po ng deklarasyon, ilang years ko, hindi ko po yung pinapanood eh. Bisan pa man niini, mas buot nilang i-focus ang umaabot nga kompetisyon nga mudaog isip The Clash Season 7. At ang iyang tigi sa tingog sa mga The Clash backers ug bagong clashers sa round 2 sagud karong Domingo. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Gipasidunggan ang kasundaluhan nga milangkob sa 4th Scout Ranger Battalion sa 8th Infantry Division sa Philippine Military sa Eastern Visayas. Subay kini sa ilang kalampusan nga makigkumbate batok sa mga rebelde sa Region 8. Human sa sunod-sunod nila nga mga encounter batok sa mga sakop sa Regional Guerrilla Unit. Mihatod kini sa pagkamatay sa 5 ka mga giilang rebelde ug ang pagkasakmit sa mga high-powered firearm, mga long firearms ug daghang mga bala. Matud sa militar, ang engkwentro mihatod sa kalinaw sa Bukirang Barangay ug sa silingang mga lugar. Giawhag ni Major General Adonis Ariel Orio sa 8th ID Commander ang mga sakop sa rebeldeng pundok nga mubalik na sa sabakan sa balaod kay tabangan sila sa kagamhanan nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Gipasiligan usab sila nga abagan sa ilang panginabuhian. Gihatagan usab og Military Merit Medal ang kasundaluhan tungod sa ilang kaandam pagpanalipod sa Katilingban. Gihatag ang pasidungog ni atong Hulyo 3 sa Camp 1 Ponce sa Katarman, Northern Samar. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.